Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, finally po ay makapagpapalit na ako ng automatic transmission fluid dito sa aking Nissan Navara. Alam ko marami na pong naghihintay sa inyo niyan. Kaya lang medyo mababa pa kasi yung mileage ng aking Navara. At alam ko nasa 80,000 kilometers bago tayo magpapalit ng mga transmission fluid. So ngayon po, naka 75,000 kilometers na ito. So sa tingin ko, tamang-tama na yan. Ganon din, yung gagamitin po nating langis, kumuha po ako nung original na Nissan Matic S. Nakuha ko lang po ito online at ilalagay ko yung link na ito sa description box. Nag-decide ako na original Nissan kasi alam ko medyo maselan yung transmission ng ating Navara. So mas maganda yung original na rin ang gamitin natin. Tapos kumuha rin po ako ng mga extreme na premium cleaner. So mga brake cleaner po ito, CVT cleaner para sa mga motorsiklo. Gagamitin ko ito pang linis ng oil pan at saka nung kanyang strainer. So wala po akong link na may bibigay nito. Pwedeng i-search nyo na lang po ito online sa Shopee at saka sa Lazada. So wag na po natin patagalin. Samahan nyo ako. Simulan natin to. Ginak ko lang yung sasakyan. So tinanggal ko yung mga plastic na crash guard dito sa harap. At dito sa chassis, sa harap ako nag-jack dyan. At nilagyan ko ng jack stand magkabilang side para safe. Ganun din, tinanggal ko yung gulong niya rito para lang unang-una, para mas maliwanag sa ilalim. And then para pagka pumapasok din ako, hindi ako mahihirapan. Mabilis ako makakapasok, makakakilos ako na maayos. At ganun din para sa purpose ng pag-video, para hindi ako mahirapan na magpwesto ng aking camera. Aalisin ko itong cross member na yan para magkaroon ako ng access doon sa kanyang oil pan. Madali lang namang alisin. Meron lang 3 tornilyo dito sa side na to. Tapos dito naman sa may chassis, tig-3 rin magkabilang side. Tapos dito naman sa kanyang oil pan, ito yung kanyang drain plug. Tapos kung papansinin natin, meron pa siyang isang plug dito. Ayan. So may napanood ako na video, parang naglagay muna sila ng 3 litro and then in-start nila yung engine, tapos yung gear, nag-shift na sila. So from park, reverse, neutral, drive, paikot-ikot lang sila ron para yung oil neto mag-circulate. And then habang ginagawa nila yon, may isang tao na naglalagay ng langis. Sabi nila doon, hanggat hindi tumutulo rito sa overfill plug na yan, dire-diretso lang yung karga nila. Tapos dire-diretso rin yung pag-shift ng gear. So once na may lumabas dito na oil habang nag-shift sila ng gear, ibig sabihin yun na raw yun. Yun na yung pinaka level ng automatic transmission. Kaya lang since ako mag-isa lang kasi akong gagawa nito, wala akong katulong na mag-shift ng gear habang nilalagyan ko yung langis nito, ay doon ako sa sa normal na ginagawa ng iba. So i-drain ko, bubuksan ko itong drain plug na yan at i-collect ko sa isang container. Susukatin ko kung ilan yung natanggal, yun din exactly yung ibabalik ko. Sa paglalagay ng oil, dito natin siya lalagyan. Meron ditong tornilyo na G's, tatanggalin natin yan. Pag tinanggal to, dito natin shoot yung hose para malagyan siya uli ng ATF. Dito naman sa drain plug niya, kailangan natin ng 19mm na socket wrench. So yung oil ko hindi pa ganun kadumi. Yun o, malinaw pa siya o. So i-drain ko lang ito, tatagalan ko para makuha ko lahat nung langis niya, bumaba lahat. Tanggalin ko na rin yung tornilyo dito sa kanyang filler.
So ganito yung itsura niya. Meron siya dyang gasket para sealed yung ano niya rito, yung ibabaw. Tatakbang ko muna uli ng kanyang drain plug para pag tinanggal ko ito, yung mga natirang oil dito sa singit-singit ng oil pan ay hindi malaglag dito, hindi lumabas dyan. Pagdating naman dito sa mga tornilyo niya, simula dito, paikot, iisang sukat, ganito. Pero pagdating dito sa 6 na tornilyo na to dito sa taas, tatandaan nyo na yung position niya. Katulad nito, mas mahaba ito. Tapos pagdating naman sa susunod, maikli naman. Ang suggestion ko rito, kuha tayo isang karton, butasan natin, tapos gayahin natin yung pagkakalagay niyan para pag binabalik natin, hindi tayo malilito. So ganito. Yan. Ganyan para hindi tayo malilito. So ito na yung mga lilinisin natin. Ito yung sabi ko sa inyo na parang metallic gasket. Kaya nung pinaghihiwalay ko itong oil pan, iniingatan ko to. Ayokong magkaroon siya ng tupi. Kasi magkakaroon ng effect yon sa pagsisil o pagka kinakabit na natin. Ito naman kanyang filter. Okay pa rin naman, wala namang butas yung screen. Yung katawan niya, marumi. Ano yan parang rebaba. Pinong rebaba. So lilinisin ko yung maigi. Dito naman sa kanyang oil pan, kanina ko pa tinitignan, may mga napapanood kasi ako sa YouTube. Sobrang dami nung rebaba. Ito, malinis pa yung malinis pa yung aking oil pan, no? Ang dumi niya nahandito sa kanyang mga magnet. So yan yung dumi. Kahit na nakadikit sa magnet, hindi pa rin ganun karami katulad nung sa ibang nakikita ko. Minimal lang yung kanyang mga rebaba. Tapos ito naman yung kanyang langis. So susukatin ko ngayon ito para yun din yung exact amount na aking ibabalik mamaya. So ang nakuha ko lahat 5 liters and a half. Kaya lang considering na may mga natira pa ritong konti, tapos may tumapon din doon habang tinatanggal ko yung oil pan, siguro dagdagan ko na lang siya ng 50 ml. So ang ibabalik ko lahat mamaya 5 liters and 550 ml. Ang unang panlilinis ko, diesel muna para matanggal ko yung mga langis, yung mga dumi. Yung ganito, pupunasan ko na lang. Nabasa na rin naman to ng diesel. So pupunasan ko na lang ng paper towel. Okay na to, malinis na to.
sinabon ko na rin siya kasi kanina nung nilalagyan ko ng diesel, parang hindi ako satisfied. Parang may malagkit pa rin na iiwan eh. Nung sinabong ko, mas maganda na. Malinis na talaga siya ngayon. Pati itong kabila, sinabong ko na rin. So okay na to. Ito naman, sinabong ko rin siya. Kaya lang, gagamitan ko ito ng premium cleaner. Kasi hindi ko alam baka may naiwan ng tubig o moisture dun sa singit-singit niya. Ngayon, pagka in-sprayan ko kasi niyan, mag-evaporate, mawawala. So, pasadahan ko muna ito. So, sprayan ko lang din yung gilid dito para kahit paano mawala yung oil niya. Kasi plano ko, lalagyan ko ito ng beta gray or yung silicone bago ko ibalik. Punasan ko lang din. So, una kong ibabalik itong kanyang filter. Tapos, balik na natin itong mga tornilyo. Yung tornilyo naman dito, kanina nung kinuha ko yung kanyang torque specs, naglalaro siya sa 13 to 14 Newton meters. So, isinet ko itong aking torque wrench sa 14 Newton meters. Yung paghigpit ko ay criss-cross pattern. Lalagyan ko naman ito ng konting pahid ng beta gray. So ito yung gagamitin kong beta gray. Nabili ko lang to sa auto supply. Mura lang to, mga nasa 100 pesos lang. Manipis lang yung ilalagay ko. So okay na to. Yun namang oil pan, lagyan ko rin ng beta gray. Lalagay ko na tong kanyang gasket. Okay na to. Kabit na natin doon sa transmission. So ito namang mga tornilyo para sa oil pan, kinuha ko rin yung torque specs niyan. So sinet ko itong aking torque wrench sa 10 Newton meter. Tapos pag hinikpitan ko, criss-cross pattern din ang gagawin ko dyan. Double check ko na lang itong drain plug. Kinamay ko lang kasi kanina yan eh. Hikpitan ko na rin. Sa pagsasali naman ng langis, minabuti ko na tanggalin yung wheel liner dito. Pero actually, pwede nyo naman padaanin dito yan sa ibabaw, tapos i-shoot nyo lang doon. So dito ako magsasalin. Medyo itataas ko lang ng konti yan para yung hose nya ay tumaas din. Dahil ayokong putulin yung hose eh, sayang. Eventually yung hose na to kasi
gagamitin ko yan pagka nag-flashing na ako ng ating power steering fluid. Okay na to, lagyan ko na siya ng langis. So pangatlo na to. Apat. Pang-lima. So ito namang pang-anim, kailangan ko rito 550 ml. So yan yung 500, dadagdagan ko para maging 550. So mga nasa ganyan yun. So tanggalin ko na doon, gutin ko na to. Pagkaraan nating ilagay yung automatic transmission fluid, kailangan i-start natin yung makina. Tapos, magagalawin natin yung gear. So, from park, lilipat natin sa reverse, neutral, drive. And then, balik ulit tayo, neutral, reverse, park. So, pag ganun-ganun lang tayo, nagsisirculate yung oil dun sa loob para mawala yung mga hangin. Shift lang ako, reverse, neutral, drive. Tapos balik uli, neutral, reverse, park. Tapos ulit uli, reverse, neutral, drive. So ulitin ko to ng mga ilang beses para makasigurado ko na wala ng hangin. So okay na muna yon. Ang gagawin ko na ngayon ay i-assemble ko na yung kanyang cross member. Pagkaraan nun, kabit ko yung gulong, and then magte-testing naman ako sa kalsada. Unang-unang napansin ko, mas maganda siyang umandar ngayon. Mas masigla siyang umabante. Kasi di ba pagka nag-shift tayo sa drive, pagkatapos binitawan natin yung preno, kahit di tayo umaapak sa silinyador, kusang umaabante ang mga automatic di ba? So dito sa aking Navara, aabante siya, kaya lang hindi ganun kasigla. Medyo umuusad siya ng paunti-unti. Pero ngayon, nung inilalabas ko dito sa garahe namin, nagulat ako. Kasi parang iba yung sigla niya ngayon pag andar. Pakita ko sa inyo. So nakadrive ako. Pag binitawan ko yung preno, dati dahan-dahan lang umaabante yan. Ngayon, ang sigla ng kanyang pag andar. Tapos pagka naman magre-reverse ako, so ganun din dati. Aatras siya, kaya lang dahan-dahan lang. Pero ngayon, pansin na pansin ko yan Mabilis siya. Mabilis siyang umatras at saka lalo na pag abante. Kahit hindi mo inaapakan yung silinyador. So ngayon naman, testingin ko to. Tignan ko kung kasi kulang yung nailagay kong langis, definitely merong hindi tama dito sa aking pagtakbo. Kumbaga, pwedeng mahirapan ako sa drive or pwede na nagsiship siya ng hindi tama, parang kumakadyot. So, check natin ngayon. So, isa pa rin na napansin ko, pag inaapakan ko yung silinyador niya, very responsive siya ngayon compared dun sa nung hindi ko pa napapalitan ng ng ATF. Parang
mas masigla talaga yung transmission niya ngayon. Kasi dati nasa 2000 RPM bago ko mag-ship, minsan nga naabot pa ng 2200 RPM yan eh. At saka lately na experience ko, ang tagal niya sa 2000, kailangan diinan ko yung silinyador para mag-ship siya. Pero ngayon 1800 lang, nagsi-ship na eh. Nagpapalit na siya ng gear. At saka hindi matagal. Pinagmamasdan ko kasi kanina eh. Pagdating niya ng 1800, automatic babagsak yung revolution niya. So, ang ibig sabihin nun, nag-shift siya ng gear. Kaya, kumbaga, siguro na-refresh talaga yung transmission natin nung nagpalit tayo ng automatic transmission fluid. If you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.